Hello, good morning. So, masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay isang humble? So, pag-usapan natin yan sa ating daily devotion. Another day for another devotion. So, ang topic natin for today is a son of man. From Daniel 7 verse 13 to 14. So, yung topic natin ay patungkol sa Son of Man. Son of Man. Alam niyo po yung salitang Son of Man, kung meron mong favorite title si Jesus, ito yun, the Son of Man. Ito yung laging tinatawag sa kanyang sarili, anak ng tao. Son of Man is a messianic title. Hindi ito basta anak ng tao. Ito ay messianic title. Malalim yung ibig sabihin. Messianic title Jesus used for himself, rooted in Daniel chapter 7, 13 to 14. So, hindi natin mauunawaan ng Son of Man kapag hindi natin naintindihan ng Daniel 7, 13 to 14 and the prophet Ezekiel, where one Son of Man approaches the Ancient of Days to receive dominions of all creation. So, yung like a Son of Man na nakikita na sa vision is coronation na nangyari, and then he received dominions of all creation. It affirms both true humanity and full deity. Yung Son of Man, fully God and fully man. Since this figure is worshipped and given authority of our nation, by this title Jesus declares himself the suffering servant who identifies with humanity and divine King who reigns eternally. So, this title secures the truth about real humanity and represent his people fulfilling Adam failed to do. So, napakaganda na ng talakayan dito sa Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Si Prophet Daniel, meron siyang vision, Son of Man. Yung Son of Man, in my visions, dito nakita yung vision and given authority, glory, and power. So, yung Son of Man, sinasamba. That's why very mysterious. Sino yung Son of Man na sinasamba ng mga lahi? Yung mga bansa. His dominion is everlasting and it will not pass away. Ito yung nasa pangitain ni Daniel. Nakita niya sa alapaap sa langit ang isang parang tao. So, hindi niya pa ma-distinguish mabuti. Someone na parang isang tao. Parang isang tao na lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. And that is the God of power, the Ancient of Days. Binigyan siya ng kapamahalaan. So, nagkita yan ng Diyos Ama at Diyos Anak. Nagkita sila. Si Jesus, galing siya sa mundo, nagasan siya sa Book of Acts. Pagtapos mamatay natin Panginoon sa Kristo na nalibing at walang nabuhay, umakyat sa langit, at ito na yung verse na yun. He approached the ancient days, kinausap niya at lumapit siya sa Diyos Ama. So, binigyan siya ng kapamahalaan at karangalan ng kaharian upang pagkuran siya na lahat ng tao sa bawat bansa at wilo. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So, the first teaching natin for today, the Son of Man, is this mysterious prophesy ruler. Sa Old Testament pa lang, yung Son of Man at ginagamit, ito ay mystery sa kanila. Hindi nila maintindihan. Son of Man, sinasamba, pinaglilingkuran ng lahat ng mga bansa, and high, and lofty, and exalted. Parang mystery. Sino yung Son of Man yan? So, the Son of Man is the mysterious prophesy ruler. He's the ruler of the world. Ay, yung mga Hudyo, yung interpretation nila, ito yung Messiah. At tama naman, si Jesus. Ayaw lang nilang tanggapin na si Jesus na
si Jesus si Messiah. That's why napunta ka sa Israel. Dito na kinikilala si Jesus bilang Messiah. The Son of Man is the eternal divine King. So, sabi dito, yung Son of Man na to, uupo sa kanya to, maglilikuran siya na lahat ng tao, at sasamba ka sa kanya yung mga tao, at His dominion is an everlasting dominion. Yung kanyang paghahari hindi matatapos. Ang pamamahala niya hindi magwawakas, at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So yung understanding ni Prophet Daniel, the Old Testament, itong Messiah na to, itong Son of Man na to, eternal King. So ibig sabihin hindi mamamatay. And He's divine. Yun lang yung nahirapan sila na medyo i-grasp yung pagka-choose ng Son of Man. That's why rejected Jesus bilang God. And point number 3, the Son of Man is the suffering servant. Ito yung kadahilangan kung bakit hindi matanggap ng mga Hudyo si Jesus ang Son of Man. Pagdating sa New Testament, yung pinanganak ating Panginoon, namuhay siya, naglingkod siya sa tao. Sabi dito sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Yung Son of Man na to na napakataas, napakadakila, sinasamba ng lahat ng mga bansa sa vision ni Prophet Daniel. Pagdating sa New Testament, siya yung naging servant siya, nagpakumbaba. For even the Son of Man, yung vision of Prophet, yung Prophet Daniel, napakadakila. Pagdating sa dito sa Mark 10:45, for even me, the Son of Man, did not come to serve, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So, it's a mind-blowing sapagkat maging anak ng tao ay hindi na parito para paglingkuran. Hindi siya na parito para paglingkuran. Siya yung naglingkod. And sabi dito, upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, the Son of Man is the suffering servant. So, yung makita nila yung Son of Man, yung Messiah, isang anak ng kalpentero, hindi nila matanggap yun ng mga Hudyo. Sa halip, pinapako pa siya sa krus. Pinatay. Pero, pinatunayan ng Diyos na siya yung Son of Man na muli siyang binuhay at umakyat sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos. Alinsunod sa propesiya ni Prophet Daniel. And sabi niya sa Psalm 121, He's the divine King who will rule forever and ever. So, hope we learned something. Thank you everyone and God bless.